ang Diyos. Amen? Doon sa Cebu, maayong gabi, taga Cebu! Sigaw kagad sila. Dito naman sa atin, maayong gabi, mga anak sa Ginoo. Amen? Purihin ang Diyos sa kanyang katapatan sa bawat isa sa atin. Ngayon po ay makibukas kayo sa Santiago. Santiago 2:14-26. Ang tema ay faith and action. Amen? Faith in action, kung sa Bisaya pa, na ay pagtuo na naatay himuon. Amen? Kung sa Tagalog pa, naatay naatay may gawa. Hindi, no? May paniwala, kailangan may gawa. Amen? Hallelujah. So ngayon, magbasa po ako. Salamat sa kanyang kabutihan. Salamat sa Panginoon. Mga kapatid, ano ang pakinabang kung sabihin sa ng isang tao na siya'y may panampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinatunayan sa gawa. Amen? Maililigtas ba siya ng ganong uri ng panampalataya? Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Kung sasabihin niya sa kanya, patnubayan ng awa ng Diyos, magbihis ka, magpakabusog, ngunit hindi naman ninyo siya binigyan ng kanyang kailangan. Ano ang silbi ninyo, gayon din naman patay ang panampalataya, walang kalakip na gawa. Amen? Praise the Lord, napakabuti ng Diyos. Itong mensahe na ito ay galing ito sa ating president na si Pastor Dilpin Corona. Nung una talaga, hindi ko sabi ko, ano kaya ang dalahin ko na mensahe, Panginoon? Sige ako ng aking cellphone kasi mabilis. Kung sa Bisaya pa, kung hindi ka active mag-operate sa iyong cellphone, wala ka talagang makuha ka agad na yung mensahe na galing sa kanila. Mabuti na lang, sabi ko, salamat Panginoon, sabi ko, itulong sa akin kung saan yung mga naipindot ko. Doon ko nakita na si Pastor Dilpin Corona pala ang nagbigay ng mensahe na ito mula sa Diyos. No? Totoo po, kung wala po tayong gawa sa kapwa natin, useless yan. Kailangan, kung may panampalataya ka sa Panginoon, kailangan may action ka. No? Kailangan may action ka. Hindi yung pwede na ngayon salamat Ginoo, praise the Lord, tapos wala kay gihimo, wala kang ginawa sa kapwa mo na hindi ka magtulong. Useless pa rin yan. No? Kaya ng tanim. Kung ikaw ay magtanim, i-cultivate mo yan. Gaya ngayon, mainit. Kailangan mo diligan. No? Kailangan mo i-cultivate yung lupa para magtaba siya. Para makita ng tanim na ikaw ay inalagaan mo siya. So tayo namang mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, kailangan, pag magsabi na mahal mo siya, gawain mo. Kung wala siyang bigas, bigyan mo. Kung walang ulam, kung sobra sa inyo, bigyan mo. Ang Diyos hindi nagpili. Minsan tayo, may pinili tayo no? Kung sino yung parang maganda-ganda ang malakas tayo doon sa kanya. Pero tayong mga Kristiyano, tayong mga anak ng Diyos, na alam na natin ang turo ng Panginoon, sundin natin. Kasi yan man ang sabi niya, kailangan may pagtuo ka, may pagtuo ka sa buhit nato na Diyos, kailangan na kay himuon. Amen? Kaya nila Pastor Felipe. Sila mga sulugoon sa Ginoo. Anytime tawagan nimo, Pastor, ganito, kahit gabi na. Dahil sa kanilang pananampalataya sa Panginoon, sila ay tinugon. Tinugon ng ating mahal na pastor na kahit gabi, kahit anong oras tawagin sila nandyan. Dahil buhay ang kanilang pananampalataya sa Panginoon. Amen? Yun ang utos ng Diyos. Kung ikaw tapat sa Panginoon, kailangan kung anong iutos sa iyo, gawain mo. Kung
kung maraming damit sa inyo, hala, adito sa ilang malay, brad, ay ako sa nina din. Yung sa nina, damit po yan. No? Yung kung wala kayong pagkain, doon, punta na kayo sa bakery, librihan si Atan ng tinapay. Praise the Lord. No? Salamat sa Panginoon, sa kanyang kabutihan. Dahil dito pa lang, tinuruan tayo ng Diyos kung paano tayo magawa na may kasamang pagtuo sa Panginoon. Amen? Amen. Dito naman sa 26, patay ang katawan, walang espiritu. Gayon din naman, patay ang pananampalataya, walang kasamang gawa. Salamat sa Panginoon talaga. Napakabuti ng ating buhay na Diyos at napakaganda ng kanyang mensahe. Kung tayo ay lagi lang wala tayong gawa, sige tayo balik sa simbahan, wala tayong absent, lahat na gawain nandoon. Tapos yung mensahe ng Diyos, hindi mo naman ibahagi sa bawat isa sa mga kapatiran, useless pa rin yan. Patay pa rin. Hindi ako sabi na ako ng gawa-gawa. Ang Diyos ang nagsabi dito na kailangan may faith tayo, kailangan may gawa tayo. Para hindi tayo patay sa harapan ng ating buhay na Diyos. Amen? Salamat. Salamat sa Panginoon. Praise the Lord. Dito naman sa Hebrews. Hebrews 11, verse 8. Chapter 8. Dahil sa pananampalataya, sumunod si Abraham nang siya'y utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupaing ipinangako sa kanya. Sumunod siya kahit hindi niya alam kung saan pupunta. No? Tayo, salamat sa Panginoon dahil ang ating simbahan dito lang. Ilang hakbang lang. Alam na natin na ito ay simbahan. Pero si Abraham, ang utos niyang Diyos sa kanya, kahit hindi niya alam, sumunod siya dahil may pananampalataya siya, mahal niya ang Panginoon. Amen? Ganyan sana tayo mga anak ng Diyos. Kung anong iutos ng ating pastor at pastora, sumunod po tayo. Ito si Pastora Bern ay parang si Abraham. Amen? Dahil doon pa lang sa Cebu, hindi pa lang kami nakauwi, doon pa lang sinabihan niya, Merkules ikaw mag-present. Ang grabe si Pastora. Turo ka agad. Sabi, isip-isip ko, kakapoy ba yan? Pagka umaga magtrabaho. Pero, glory to God. Kasi yan ang sinabi ng Diyos, kung may faith ka sa Panginoon, gawain mo. Dahil, yan ang utos ng Diyos na buhay ang pananampalataya mo, hindi patay. No? Salamat talaga sa Panginoon. Kailangan, kung utosan man tayo ng ating leader, ng ating pastor, hindi tayo mag-murmur. Kung hindi mo alam, magpaturo ka. Maghingi ka ng gabay sa Panginoon. Lord, gabayin ko Panginoon, tagayin kong kaalam mo Diyos, na maintindihan ko itong mensahe na ito. Salamat sa Diyos na tinugon din niya ang aking mga dasal, Panginoon, habang balot ako ng bus at mag-slice, Lord, tudluin ko, Panginoon, kung saan ko yung makikita yung mga mensahe na yun, Panginoon, dahil si Pastora ay instrumento mo, Panginoon, na ginamit mo. Kung anong iutos ng ating leader, anong iutos ng Pastora sa atin, sumunod tayo. Pag magsabi, song leader ka! Amen! Sumunod. Pag ikaw mag-preaching, hanap ang preaching. Pag ikaw mag-special number, hanap ang special number. Kaya ang utos ng Diyos. Instrumento si Pastora Berna. Yan ang si Abraham. No? Siya si Abraham na ginamit ng Diyos. Amen? Salamat sa Panginoon. Then dito naman sa 16. Ngunit ang hinahangad nila ay isang lungsod na higit na mabuti. Ang lungsod na sa langit, kaya naman hindi ikinahiya ng Diyos na siya ay tawagin Diyos nila, sapagat siya ay ipinaghanda niya sa isang lungsod. Amen? Hindi tayo mahiya na tumawag tayo sa Diyos dahil anak tayo niya. Amen? Kasi doon sa kanya, si Lord niya, tinawag na siya na
Sumunod tayo sa ating pastor. Pag murag yabag imong tingog, mga kag gay sa Ginoo, pagandaha akong tingog. Kung giubo man ka, gisipon man ka, kung makaya ra, hala sige Lord. Kayahon ako tungod sa akong ugma sa imuha. Tungod sa akong faith sa imuha, Panginoon, ako ay susunod. No? Salamat sa Panginoon. Hindi tayo mga patay sa harapan ng Panginoon. Amen? Hindi, sabihan mo sa Diyos, hindi tayo mga patay. Buhay tayo. Amen? Salamat sa Panginoon. Salamat din sa buhay ni Pastor Felipe. Si Pastor Felipe ay ginamit din ng Diyos. Dito pa lang, tinanong ko si Pastora Golda. Sabi ko, Pastora Golda, kailan tayo mag-out? Sabi niya, 11 pa po ng tanghali. So, kumpiyansa ka, 11 pa. 11 doon na tayo sa airport eh. So, kampante ako na sumunod, nagkuyog-kuyog sa tour, nagsama-sama sa tour, pero ang tour talaga ay hindi talaga, wala talaga yan nakabudget sa amin. No? Pero, nang dahil sa mga tagrupuhan, nagsama. Pero salamat sa Diyos na nung umaga na, magbayad na po kayo ng accommodation nyo isang gabi. Siyempre, kailan umaga yun, pagka 11 doon pa kami, matutulog pa talaga kami. So, nakiusap ako doon, hindi magbayad, kailangan magbayad. So, salamat talaga sa Panginoon dahil nung kinausap ko, nandyan si Pastor Felipe, nandyan si Pastora Berna. Salamat sa kanilang buhay na ginamit sila na isang gabi ay sila ang nagbayad sa amin isang gabing accommodation. No? Purihin ang Panginoon. Napakabuti ng ating buhay na Diyos. No? Salamat sa buhay nila na mabuti na lang. May purpose talaga ang Diyos na hindi kami nagsama. Kasi kung nagsama kami, na lahat ay walang matulugan. Pero salamat sa Panginoon sa buhay ni Pastor Felipe na siya ay ginamit para kami ay makatulog pa doon. Sila ang nagbayad sa aming accommodation na isang gabi. No? Purihin ang Panginoon. Yan ay faith niya sa Panginoon na may gawa, hindi siya patay. Kasi kung patay, hindi yan siya magtulog, magpabingi-bingi, kahit may pera, parang wala lang. Pero salamat sa buhay ni Pastor Felipe na ang Lord ang nagbigay sa kanya ng wisdom na tulungan mo si Mary kay mura nag-stroke na dito sa counter itong malaking tao na wala silang matulugan. Hindi pumayag ang Panginoon na ano kami, sabi pa ni Pastora Bern, dito na lang tayo mag-share na lang tayo, balagbag na lang daw kami kami dalawa sa gitna. Sabi ko, Pastora Bern, hindi talaga yan pwede kasi ang kamay ng aking asawa malikot. No? Malikot. Sabi ko, so, mamaya kung kami dyan sa iyo, mahirap na. Kaya salamat sa Panginoon. Grabe talaga kasaya ng aming convention na natin nandoon. Kaya, glory to God na ginamit si Pastor Felipe sa buhay niya na para kami ay matulungan, makatulong kami ng isang gabi. No? Ganyan ang utos ng Diyos. Kung may faith ka, kailangan may gawa ka. Tama po yun. Sige, yun ang sinasabi. Taon diha, no? Pag-inis din ha. Tapos wala ka mong binigay na pagkain. No? So kailangan may action ka. No? Kailangan may action ka. Bigyan mo sila ng tinapay bukas na kung sinong magpunta doon. Pabayaran lang natin sa Lord. Oh, di ba? Ang Lord naman ang mag-provide yan. Ang Lord ang magbayad dahil ang Diyos naman ang magbigay ng customer ng dahil ng marami. Amen? Ganun yan. Tapos kung wala tayo, sinong walang mga damit? May mga damit pa kami doon na hindi ko pa rin nadala sa Davao. Kasi June, malayo pa yung aming reunion. Nandoon pa rin, no? Kasi yun ang utos ng Diyos eh. Utos niya dahil hindi tayo mga patay sa harapan niya. Amen? Kailangan tayo ay lalago. Kailangan tayo maglago yung ating panampalataya sa Panginoon. Para kung yung katalinuhan na ibigay ni Lord, i-share din natin. Amen? I-share natin. No? Ibalik ko si Pastora Berna. Grabe talaga si Pastora Berna. No? Parang si Abraham. Kahit na hindi
niya ang Diyos. Yan ang gusto ng Diyos sa atin. Kung mahal natin ang Diyos, sumunod tayo kung anong utos ng ating pastor at pastora. Hindi tayo maraming balibad. Pastora, lain man akong paminaw. No? Pero dili sa ato, dili kaya. Amen? Dili kaya. Walay nga natin pag-utusan sumusunod. Amen? Dahil sa ating pagmamahal sa Diyos, pati ang ating lingkod ng Panginoon. Kasi para silang si Abraham na kung utusan ay susunod. Amen? Yan ang gusto ng Panginoon. Tapos kung may alam ka, may panampalataya ka, yung mga kapatid mo na wala pa sa Panginoon, yung mga kamag-anak mo na wala pa sa Panginoon, i-share mo kung ano ang kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Napakabuti ng Diyos. Pag nandyan ka, maglingkod ka sa Panginoon, ay masaya. Masaya. Ako sabi ko, Lord, sabi ko, kahit na wala kaming negosyo, Panginoon, salamat. Dahil i-provide mo. Sabi pa ni Gigi, mag-uwi ka man. Sabi niya, titugan niya. Oo. Tapos, sino pa yung nagsabi kayo na, magtrabaho kay maggastos. Sabi pa ni Gigi nga, tama lang din yan, kaya para masaya din ang buhay. Kasi kung ugod-ugod ka na, masakit na ang paa mo, hindi ka na makahakbang, hindi ka na makalakad. No? Si Pastor Felipe, hindi siya nakasuroy-suroy. Taingon niya, sakit daw ang tiil. Pero nung doon na kami sa airport, grabe niya tarula. Ang paa ng ating attorney, para nagtaan ng manok pa. Grabe talaga malaki. Pero maliit yung ng Pastor Felipe paa. No? Grabe. Pero nakapag-ano pa rin siya, nakapag-preaching pa rin siya. No? Nakapagbigay pa rin siya ng mensahe ng Diyos. Walang rason na hindi natin tugunon ang tawag ng Panginoon sa atin. Amen? Amen? Yeah. Nung doon na, nagbigay na ng ID, sila ito ang nakalagay ay special delegates. Silang tatlo, ako lang ang hindi. Pero hindi ako nag-worry ha. Si Pastora ay nakita ko talaga na worry siya. Di, bakit ikaw hindi special delegates? Sabi niya sa akin. Official. Official delegates. Di ako, ay oo nga, pero delegates lang pero okay lang. Sabi ko, Lord, kung ano man yan, bahala na kung ano man yan. Sabi ko, di ko alam kung ano ang nandyan sa kanilang pangalan. Nung naiwan sila, ako ang nag-alis kay. Hindi man pwede ang mga special pwede nga? Official delegates. So, lumabas ako, kaya hindi man ako official delegates lang man. So, nung, nakita kami ni Mami Nets, May, sabi niya, ano yung sa ID mo? Sabi niya sa akin, ito lang, check ka na, punta tayo doon sa hotel, sa Pastora Berna, at Pastora Beth. Sige, tawid kami ng napakataas ng hotel. Sabi ko, habang naglalakad ako, salamat Panginoon. Dahil nung hindi ako naglingkod sa iyo, hindi ko na-experience itong mga ganito. No? Hindi ko na-experience. Kaya sa sunod, encourage ko sa inyo, simula ngayon na araw o bukas na araw, pag tigong-tigong kong kwarta kayo para sa sunod, pag na ay convention, makasama kayo. Napakasarap. Lahat na lugar sa buong Pilipinas, mapupuntahan natin. Yan ang favor ng Diyos sa atin. Sa ating ginagawa ngayon, walay kuan kaning murag. Ingon ta pag sa may kuan na wala kabuluhan. Pero ang totoo niyan, malaki pala. No? Tama yung sinabi ni Brother Lito nung nag-preaching siya, mag-pray ka lang na mag-pray. Walang bayad, pero ang Diyos, siya ang may bayad. Siya ang may bayad sa bawat isa sa atin. Ang atong kakapoy sa atong paglingkod sa Ginoo, naman din tayo mamukapoy ta, mapagod tayo, lalo na sa amin na umaga na ikot-ikot. Pero sabi ko, Lord, dahil sa aking pagmamahal sa iyo, Panginoon, maningkamot ko, Lord, sikapin ko na yung utos ng aming mahal na pastor ay sundin ko. Kasi hindi ka magsunod yan, wala pa lang ka, hindi ka pa nakauwi. Turo ka agad, ikaw, Vincent, turo ba yung agad siya dayon? Ganon yung ating pastora, laging masigasi.
No? Laging masigasig ang atong pastora. No? Siya ay binibigyan ng laging agresibo. No? Agresibo, masigasig. Yan ang buhay ng ating Pastora Berna. Kaya, ayaw ina nga, dili ka. Huwag mo sabihin na hindi ako. No? Wala pa may alas 8. Ako lang tanaw ang oras kay pasing yan malampas ko nga. Tawag ko sa Senado. Hallelujah. No? Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. So, ngayon, nagpunta na ako doon sa hotel nila Pastora Beth. Ang akong asawa nagpabilin kay, hindi ko alam kung saan yun sila. Nagpaiwan. Kaya hindi niya maiwan-iwan si Pastor. Ang sabi ko, doon tayo sa kanila. Sabi ni Pastor Berna, magpaika-ika kasi si Pastor, sabi niya. Sabi ko rin kanito, di, magpunta nga kayo dito. Sabi ni Pastor Berna, doon tayo nanghalian. Siya nga, ay, dili lang ko. Ano man? Hindi na po biyaan si Pastor. Hindi niya daw biyaan, hindi niya iwan niya si Pastor. Kasi si Pastor ay mahal niya. No? Hindi niya iwan si Pastor. Di bali maiwan ako, basta si Pastor. Nandiyan lang siya. No? Nandiyan siya. Iniwan mo eh. Purihin ang Panginoon. Din pagdating doon, nagkain si Pastor Franklin. Siya, sabi niya, baka magtaka ka na ikaw ay hindi ko nabigyan ng ganyan. Oo nga, Pastor. Takayin si Pastor Berna. Siya nga, di ba in-announce yun na bawat churches may isang leader na maging official delegates. So, iyon po, salamat Panginoon, kay at least, isang wala ko na kung ba na. Nandiyan ang asawa ko. Kung hindi ko alam, meron siyang isasabi sa akin. Pero kung siyang sinabi, doon pa rin ako ka-pastor. Kasi si Pastor nagbigto sa akin na ganyan. So, salamat sa Panginoon. Then, si Sister Annalyn, doon na delegates niya, si Sister Annalyn din ang ginawa niya doon. Sa mga bawat churches, linagyan niya ng mga official delegates. No? Salamat sa buhay ng ating asawa na siya ay leader. Then, nakita naman kami ng aming pastor doon sa Tagum. Yung pagkatapos ko pagpakilala kang Pastora Berna at kang Pastor Felipe, so nagpicture kami. Tapos tinanong ko, bakit wala kayong ganito, ganyan? Kung minsan, yung naalala ko yung unang gawain doon, di ba parang may drama doon? May drama, yun ba yun? May drama? Tapos nagmaritis silang dalawa. Kaya nagsabi yung katabi ko, hindi ko alam kung sino yung nagsabi dito lang din sa Puerto nga, pati pala noong panahon, may maritis. No, pati noong panahon kasi may pintuhan eh. Oh, ganito, ganyan. Kaya, nagsisi din ako na, parang na-question ko yung pastor. Pastor, bakit wala kayong delegates? Wala kang yung leader, sabi ko. Hindi sila nakasagot. Yung para akong, sabi ko, Lord, patawad kasi yung, di ba, syempre, leader mo, kailangan mo, minsan pa, yung magsasalita tayo, isip-isip tayo, pero tama man din yun. Kasi wala silang delegates eh. Tayo dito sa Puerto, halos lahat ng mga kabuuan dito sa Palawan, mayroong mga delegates. Doon sila lang dalawa. Kaya nakapagtanong ako. So, nag-answer naman siya na hindi daw sila makaalis kasi ganito, ganyan. Pero never mind, sabi ko. Okay lang kay siguro mga busy din talaga. Hindi kagaya sa amin na kami nilito ay free kami sa bahay. Duyan-duyan lang siya. Habang nagaduyan-duyan, nag-isip kung anong dapat. No? Salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Salamat sa kanyang katapatan sa bawat isa sa atin na tayo ay bigyan niya lagi ng lakas, masigla sa ating pananampalataya. Kaya challenge ko sa inyo na sa sunod na convention po ay napakasaya. Kahit na nagsabi si Pastora, ano pala yung ganito, sabi ni si Pastor Felipe naman ang nagsagot na, di bali utang, at least ang Diyos ay nag-provide. No? Salamat talaga sa Panginoon dahil hanggang ngayon yung
si Pastora Sara at saka si Pastora Golga doon. Hindi pa rin sila nagkaayos dahil sa problema sa ating... Labas na tayo doon na kung tutuusin, labas na po tayo dahil nagbayad naman tayo ng maayos. Kaso lang, nung nakarang araw din, si Sister Annalyn din ay tumawag sa akin na pakiusapan si Pastora Beth na ganito, ganyan. Sabi ko sa kanya, labas na po tayo dyan, sila na lang bahala mag-usap-usap doon kasi parehas sila mga pastor. Tayo ay mga member lang, kaya sila na ang bahala. So kagabi, hindi ko in-expect na si Pastora Sara ay nag-share din sa kanyang problema. Sabi ko, kadami-dami ng kasama sa Palawan. Ako pa talaga ang sinabihan, no? Pero sabi niya sa akin, tulungan mo lang ako na maayos, no? Sabi ko, sige, pag-pray lang natin yan, Pastora, na maayos yung problema na yan. Pero kahit paman kanya na maraming trials, pero masaya pa rin. Masaya talaga ang convention natin dahil oras na ng kain. Ito naman aking asawa ay paborito niya ang litson. Bawat kain, litson. Kaya ang litson sa Cebu napakasarap, no? Sabi pa ni Pastor Felipe na mabuti pa ito si Kuya Les. Sige ka kada kain litson. Hindi na mag-aamba. Ako na may kaunta. Hindi ko pa aamba ako. No, masaya talaga. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan na lahat po ay sinustain ang ating mga pangailangan na sa kanyang kabutihan, no? Then, kung ano ang utos ng ating leader o pastora, ay tayo ay susunod sa kanya. Amen? Dahil, gaya nitong binasa ko na ang Diyos ay inutusan niya si Abraham, no? Na magpunta doon sa lungsod, pero hindi niya alam na lungsod. Tayo, alam natin kung saan tayo pupunta. Dahil ang pangako ng Diyos sa bawat isa, mayroon siyang tahanan, nilaan niya para sa atin. Basta, patuloy tayo maglingkod sa Diyos. Amen? Ipakita natin kung ano tayo sa harapan ng Diyos. Hindi tayo mga patay. Tayo mga buhay. Amen? Dahil ang Diyos ay buhay sa ating buhay din. Amen? Kaya purihin ang Panginoon itong gabi. Salamat sa Kanya. Tayo po ay manalangin ang banal Diyos na makapangyarihan. Lord, maraming salamat Panginoon sa mensahe, Lord, na Ikaw, God, ang nagbigay nito, Panginoon, ng katalinuhan, wisdom, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. I-bless mo ito, Lord, na ito ay gabay sa aming buhay, na sa aming paglilingkod, Panginoon, patuloy kami na maghihintay sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa aming buhay na kami ay buhay sa iyong harapan, Panginoon. Hindi kami mga patay, Panginoon. Kaya salamat, O Diyos, sa iyong paggamit sa bawat isa sa amin, Panginoon. Mahimong mauswago ng among kinabuhi, Ginoo. Mahimong mauswago ng among pagsalig o pagtulihan kami mo, O Diyos. Nga kami, Lord, malagpasan namo ang mga problema, tanan ng mga pagsubok sa among kinabuhi, Panginoon. Nabangin kami, O Lord, dahil wala kami magawa, Panginoon, sa aming buhay. Pag wala ikaw mamuna, Panginoon. Kung mayroon lang kaming masalamuhan na tao, kamag-anak, kung ano man, Panginoon, bigyan mo kami ng katalinuhan, Panginoon, na makapag-share kami, Lord, sa iyong mensahe, O Diyos, na sa amin, sa iyong pagbalik, Panginoon. Kami ay madala mo, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat, Panginoon Jesus. Dakila ka, O God, sa aming buhay, Panginoon. Lord, ang lahat ng papuri at pagpapasalamat namin sa iyo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen.